Ang plano po namin ngayon ay mag-file ng criminal case against doon sa mga nambugbog sa kanya based doon sa video. Pursigidong magsampa ng kaso ang pamilya ng person with disability na nakuhanan ng video na binugbog sa loob ng bus. Ayon sa pinsan ng biktima, malalim ang idinulot na trauma nito sa insidente. Naging trauma po sa kanya yung pagsakay po ng bus. Ayaw niya na po ayaw niya na pong sumakay dahil may sinasabi siya minsan na bawal na daw po kasi may nambubugbog. Ayaw niya nang sumakay. Ayun po lang po yung nakikita namin naging trauma sa kanya. Paliwanag pa ng kanilang abogado na si Attorney Angelo De Alban, dahil sa kapansanan ng biktima, seryoso inukonsidera nila na isampa ang kaso hindi lamang bilang ordinaryong physical injury, kundi bilang child abuse. Sa ngayon, bumubuo kami ng ebidensya pero nakikita namin na papunta sa child abuse yung kaso na ifa-file namin. Bakit child abuse? Ang biktima ay halos nasa 25 years old na, pero bakit child? Kasi under the law, pag merong intellectual or disability yung bata, yung tao, he could still be considered as a child for purposes of protection and for purposes of filing child abuse. So yun yung ating ine-explore. This is not just an ordinary case of physical injury. Binigyang diin din ni Attorney De Alban na hindi sila makikipag-areglo sa mga nanakit sa biktima. Para sa kanila, ito ay usapin hindi lamang ng biktima, kundi lahat ng person with disability sa bansa. Nakausap ko yung family, hindi sila makikipag-settle because first, there is really an abuse. Second, this is a criminal action. Pag may criminal action po tayo, the victim would be just an ordinary witness. At the end of the day, the state will be the complainant. Kaya po, people of the Philippines versus ganito. So makikipag-coordinate po kami sa prosecutors at hindi po namin to isa-settle kasi hindi lang po yung biktima ang involved dito, kundi lahat ng may disability. Bagamat hindi pa pinangalanan kung sino ang mga tiyak na kakasuhan, nanindigan ang kampo ng biktima na makikita sa viral video kung sino ang mga kasamang nanakit sa biktima. Dagdag ni Attorney De Alban, sa ngayon ay 3 individual na ang natukoy. Titiyakin ng mga otoridad na lahat ng nararapat kasuhan ay mananagot. Bagamat batid nilang matagal ang proseso ng mga kaso sa Pilipinas, naniniwala pa rin sila sa hustisya na mayroon ang bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.